Panoorin nyo mga kababayan itong matinding ibinunyag ni Attorney Vic Rodriguez mga kababayan na talagang dapat malaman ng bawat Pilipino mga kababayan. Panoorin natin ito. Death penalty subalit sa 2 kaso lamang. 2 kriminal na kaso lamang. Unang-una sa kasong plunder para matigil na yung patuloy na pagnanakaw ng mga mambabatas. Ibababa po natin yung halaga ng plunder from 50 million to 5 billion pesos. Kaya alam na ninyo, pag merong kumontra, nakakatiyak kayo, magnanakaw yan. Alam mo ninyo. Tama mga kababayan, pagkokontra ang mga nakaupo dito ay magnanakaw yan dahil ayaw niyang mangyari. Yung anyo nung mass gathering o pagtitiko na ganito, nagbabago din. Sapagkat tama yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Hirap na mga Pilipino. Imbis na ang gawin nila ay magpasa ng batas, nagagamot, natutugon sa kagutuman, sa kahirapan, Imbis at na gagawa kawalan ng ng batas mga trabaho, kababayan, at kawalan ng pag-asa ng maraming Pilipino. Manggigipit kay VP Sara Duterte ang ginagawa ng mga congressman na ito na bayaran. Ginagawa nila lahat ay political persecution laban kay Pangulong Duterte, kay Political persecution mga kababayan laban sa mga Duterte. Vice President Inday Sara Duterte, kay Pulong Duterte at kay Baste Duterte. Bakit ba sila inggit na inggit? At Bakit nga ba sila inggit na inggit dito sa mga Duterte? mahal na mahal ng Pilipino ang pamilya Duterte. Tama ka dyan mga kabayan, no? Kaya sila nagkakaganito mga kababayan, no? Natataranta at sinisiraan, ginagawa ng paraan para masira ang pangalan ng mga Duterte mga kababayan dahil alam nila na buong sambayan ng Pilipino ay mahal na mahal ang mga Duterte mga kababayan. Bakit kamo? Dahil nga mga kababayan sa kanilang paglingkod sa bayan at tapat mga kababayan, no? Makikita naman natin sa mga achievements at mga nagawa ni dating President Duterte mga kababayan, inayos ang Boracay, inayos ang Manila Bay at iba't ibang mga iba't ibang parte ng Pilipinas mga kababayan, no? Simple lang naman ang dapat nilang maging katugunan. Magtrabaho din kayo ng katumbas o higit pa sa trabaho at pagmamahal ni Pangulong Duterte na ipinakita at ipinamalas sa bansang Pilipinas at sa mga Pilipino. Tama. Malaman din po ninyo na ang isa sa mga plano rin nila, yung pamimigay ng ayuda, pera po nyo yan. Namimigay ng ayuda pero pondo at pera ng taong bayan galing sa taxes mga kababayan, no? Ginagamit nilang panunuhol para suportaan mga kababayan. Iusap, nagmamakaawa, kunin ninyo. Pera nyo yan. Hindi yan pera ni Bongbong Marcos. Hindi nyo pera yan! Hindi yan pera ni Martin Romualdez. 2 bagay ang pinagkukuhaan ng ayuda. O AYIX o AKAP. Hindi po yan pera ng mga politiko. Yan po ay galing sa mga buwis na ibinayad. See? Kita nyo mga kababayan, galing sa mga buwis sa taxes mga kababayan. Ginagamit nila ang pondo para sa pansariling interes mga kababayan, no? Para sa kanilang pamumulitika. Grabe itong mga siniwalat ni Attorney Vic Rodriguez mga kababayan. Dahil hindi sapat yung mga buwis na ibinayad, nangungutang po ang pambansang pamahalaan. Na ang magbabayad po ay manggagaling sa buwis na ibabayad ng mamamayang Pilipino. Pera nyo po yan. Grabe. Kaya tumataas ang mga bilihin mga kababayan dahil tumataas ang inflation rate dito sa ating bansa. Mas mabilis dito sa administrasyon ni President Bongbong Marcos nga mga kababayan, no? Kung napapansin nyo, halos magsi 60 pesos na ang $1 mga kababayan. Kaya yung mga bilihin nagtataasan din pero yung mga sahod ng mga mamamayang Pilipino, manggagawang Pilipino ay ganun pa rin. Hindi tumataas mga kababayan. Pero sa pagtanggap ninyo, huwag nyo pong isuko ang inyong pagkatao, ang inyong dignidad,
ang inyong self-respect at ang inyong boto. Kunin ninyo ang perang yan, sundin ninyo ang nasa sa loob ninyo, sundin ninyo ang nasa puso ninyo. Importanteng nalalaman ho ninyo ito dahil mahirap naman na tayo'y nagsasalita lamang upang paigtingin ang inyong galit. Hindi po. Ito po yung mga bagay na dapat nalalaman ninyo. Karapatan po ninyo Dapat malaman talaga ito ng taong bayan, no? Itong mga ginagawa ngayon, mga kababayan, no, pang lilin lang, mga kababayan, no, namimigay ng pera, ayuda, para daw sa mga mamamayang Pilipino, pero ang pera naman ay galing sa pondo ng taong bayan. Nagpapabango sila gamit ang pera ng pondo ng taong bayan, mga kababayan, no, galing sa buwis. Sa mga tahanan, sasakyan, lugar ng trabaho, opisina, at maging sa ibang panig ng mundo. Gising na ho yung ating mga kababayan sa ibang panig ng mundo, sa US, sa Kuwait, dyan sa Middle East. Sila po ay nakamatsyag sa inyo, nanunood kabahagi ng ating ginagawa ngayon. Tama. Makikita po nyo yan sa inyong mga views. Hindi naman ho pare-pareho ang channel ninyo, pero makikita ninyo padami ng padami ang nagpapakita ng hindi pagsang-ayon sa ginagawa ng administrasyon ito. Kaya wag mo kayong mapapagod. Grabe. Nagsisimula pa lamang po tayo. Pinaglalaban lamang po natin dito yung sinisigaw ng hakbang ng maisog. Nananawagan for transparency, accountability, peace and security. Ating panagutin ang mga magnanakaw diyan sa Senado at sa Kongreso. Ang mga magnanakaw dapat managot talaga, mga kababayan, no? Kaya nga nang sabi ni Atty. Vic Rodriguez, imbis na gumawa ng batas para sa ikauunlad ng ating bansa, ay nakafocus pa sa pagpapa-impeach at paninira, panggigipit dito kay BP Sara at sa mga Duterte, mga kababayan. So halatang political persecution nga ang ginagawang ito, mga kababayan. Na ako po ay isang kandidatong para senador ng hakbang ng maisog. Hindi na po muna panahon yan. Nais ko lang pong banggitin ang pangunahin sa aking nais gawin. Yan yung war on corruption. Subalit, yung war on corruption, hindi po yan motherhood statement. Kung tayo'y tutulungan ninyo, sisikapin kong maibalik ang death penalty. Naku po, mga kababayan, ibabalik ang death penalty pagka ito si Atty. Vic Rodriguez ay nahalal sa pagkasenador, ay ipupush niya, mga kababayan, no, para maturuan ng leksyon itong mga magnanakaw sa kaban ng bayan na nagpapataba lang ng mga bulsa nila, mga babayan, galing sa pera ng taong bayan, no? Kinukurap ng mga buhaya. Subalit sa dalawang kaso lamang. Dalawang kriminal na kaso lamang. Unang-una sa kasong plunder. Para matigil na yung patuloy na pagnanakaw ng mga mambabatas. Subalit paano ho natin gagawin yan? Ang plunder ho kasi, bago ka makasuhan, bago ka makonvict, kinakailangan na kapag nakaw ka ng 50 million pesos. Pag tayo po ay pinalad, ibababa po natin yung halaga ng plunder from 50 million to 5 billion pesos. Naku po, mga kababayan, siguradong hindi na kapag napatunayan ang mga tiwaling pagka natuloyan, mga kababayan, siguradong hindi na magnanakaw itong kakabahan na itong mga magnanakaw, no? Sa gaya ng sabi ni Atty. Vic Rodriguez, ang mag-o-oppose dito ay alam na. Mag-o-oppose siya kung may makakasuhan ng plunder, 5 million na binaba na, mga kababayan. So bakit siya mag-o-oppose kung hindi naman siya magnanakaw? Gobyerno na nagnakaw ng 5 milyon piso. Halata, magnanakaw yung nag-oppose. At kasabay ng war on corruption laban sa mga magnanakaw sa gobyerno, ibabalik din po natin ang kaparusahang bitay sa lahat ng mga taong gobyerno, politiko, pulis, sundalo, NBI, kawani ng pamahalaan, national o lokal, nakasabwat, protektor,
patong facilitator ng ipinagbabawal na gamot. Marami ho ang nagsasabi sa akin, Attorney Vic, mahihirapan ka dyan. Kako, bakit? Sino ang kukontra sa panukalang ibalik ang death penalty sa kasong plunder? At sino ang kukontra sa panukala na pababain ang halaga ng plunder mula 50 million to 5 million? Hindi Yung ko, mga magnanakaw lang. Mga magnanakaw lang ang kukontra dyan, mga kababayan, dahil natatakot sila, diba? Umaibalik yung death penalty dahil magnanakaw nga sila, mga kababayan. So, sino bang hindi magnanakaw na kukontra doon? No? Mga kababayan? So, grabe. Kaya alam na ninyo, pag merong kumontra, nakakatiyak kayo, magnanakaw yan. Yun! Ang kukontra, magnanakaw, yun. Pag merong kumontra, nakakatiyak kayo, may planong magnakaw yan. Tama. May plano talagang At magnakaw yan, mga pag kababayan. merong Kaya kumontra, kukontra yan. Hindi siya masayang magnakaw ng 5 milyon lang. Kaya gusto niya 50 million pesos pa rin. Subalit yung perang So, yun nga, mga kababayan, sa tingin nyo ba, mga kababayan, yung mga politiko ay nakikipagpatayan yan, nakikipagbarilan yan, no? Para lang mahalal kung pagsisirbisyo sa bayan ang kanilang hangarin. Di ba, mga kababayan? No? Pondo. Yung pondo na mananakaw nila. Yan yung totoong ano dyan, mga kababayan. Dahil magkano lang ba ang sahod ng halimbawa mayor? Magkano lang ba ang sahod ng congressman at gobernador? Tapos sila yung nagpapatayan. No? Hindi sila after sa sahod, mga kababayan, kundi after sa mga mabubulsa nilang pera sa kaban ng bayan. nanakaw na yan, ang biktima po niyan ay hindi lamang isang tao, kundi tayong lahat ng mga Pilipino. Imbis na maitaas sana ang sahod pa ng mga sundalo, pulis at bumbero, napupunta sa bulsa ng mga tiwaling politiko na kung makapag-utos sa ating mga pulis, akala mo tau-tauhan at ari-arian nila ang mga miyembro ng PNP at ng AFP. Kaya ito po ang ating nais gawin at hindi rin po matatapos ang gabing ito dahil dito po sa Quezon City, hindi po yung mga hindi po taga Quezon City at yung mga taga Quezon City po, dahil dito po talaga ako, ito po ang aking lungsod. May kaibigan ho ako nung araw pa, matikas na barangay captain. Ang tawag po dito nung araw sa Quezon City, si Mini Tatay Digong. Kasama ko po ito nung araw pa. Astig din po ito. At nagsalita na po yung kagabi. At kagabi pa ho, kahit ako'y nasa Kuwait, kahapon pa ng umaga, nag-ugnayan na po kami dito sa ating ginagawang pagkilos. Palakpakan po natin ang kalaban ng droga at korupsyon, si Konsihal Tatay Rani Ludovica. Yan po ang kinikilala dito na Mini Tatay Digong. At alam din ho niya ang epekto ng droga dahil doon sa kanyang barangay nung araw sa Batasan Hills, talamak po ang droga doon. At sinasabi rin ng mga tao doon, barangay officials, si Konsehal Rani, at pati yung mga kapulisan, nang dumating ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, naubos, nagtakbuhan, nawala, at tumigil ang kalakal ng droga. Tama yan, mga Kaya kababayan. salamat, Konsehal Kahit saan Rani, namang party ng Pilipinas, mga kababayan, no, nung naupo si President Bongbong Marcos sa pagkapangulo, yun nga, nalinis ang buong Pilipinas, mga kababayan, nagtakbuhan itong mga durugista at nabago nga ang ating bansa, mga kababayan, na natupad ni President Duterte ang kaniyang sinabing pagbabago. Pero yun nga, mga kababayan, nakakapanghinayang nang bumaba na si President Duterte ay nagbalikan din naman agad itong mga durugista at yun nga, mga kababayan, no, corruption pa nagkalat, mga kababayan, dito sa mga corrupt na opisyal. Yung suporta sa ginagawa nating pagkilos dahil sa lungsod Quezon. So grabe, mga kababayan, no, grabe, mga kababayan, no, etong siniwalat ni Atty. Vic Rodriguez na talamak na korupsyon at krimen dito sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. At yun nga, mga kababayan, pagka itong si Atty. Vic Rodriguez ay nanalo sa pagkasenador, ay paniguradong tutugisin niya itong mga korap na mga opisyal ng ating gobyerno, mga kababayan, at magiging at pangungunahan
at pangungunahan ang oposisyon sa Marcos administration, mga kababayan. Dating abogado ito ni President Bongbong Marcos, mga kababayan, na tumiwalag dahil hindi na masikmura itong ginagawa ni President Bongbong Marcos at ng mga kaalyado nito. Kaya yun, mga kababayan, i-comment mo ang reaction mo dito sa video na ito. Hanggang doon lamang ang ating reaction at mag-ingat kayo lagi, mga kababayan.